Una sa lahat, may nasaktan na naman dahil sa pag-ibig. Sa pool sa CCTV, ang lalaking ito na nagkaupo sa tabing kalsada. Maya-maya, may dumaang tricycle. Mabilis na bumaba ang sakay nito at agad na pinagsasaksak ang nakaupong lalaki. Ang biktima parang hindi duguan at nagawa pang habulin ang tumakas na suspect. Ang ugat ng krimen, abangan, maya-maya lang. Ngayong ikalimang araw ng Disyembre taong 2024. Unity sa Kamara. Mga congressman pumirma ng manifesto para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Habang si VP Sara, hindi raw patatawarin ang mga kaaway kahit Pasko. Kinidnap na American vlogger sa Zamboanga del Norte, pinaniniwala ang patay na at itinapon sa dagat. Gobyerno ng Pilipinas maghahain ulit ng protesta sa agresibong pangaharas ng China. Pamasahe sa city bus at provincial buses nagbabadyang magtaas. 10-wheeler inararo ang mga sasakyan sa Cotabato. 7 ang patay. Sa pulsa video, babaeng naglalakad sa Quezon City nakipagbuno sa magnanakaw na nakasasakyan. At sa Frontline Showbiz, kontrobersya ni Maris Racal at Anthony Jennings dinomina ang Google Search Trends. Ilang celebrities na pa-react. Nagmahal, nasaktan at nanaksak ang isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Ang kanyang biktima, lalaking dating kalaguyo ng kanyang misis. Kasabwat pa ng sospek ang isang menor de edad. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang nakaupo sa tabing kalsada ang isang lalaki sa Marsan Street, Sampaloc, Maynila. Maya-maya, dumating ang isang tricycle. Pagbaba ng sakay nito, agad niyang inundayan ng saksak ang lalaking nakatambay. Tiyempong lumabas ng bahay ang isang kaanak ng biktima at hinabol ang nanaksak. Ang biktima naman, sandaling napahinto pero nakihabol din kalaunan. Sa isa pang kuha ng CCTV, nahatak ng kaanak ng biktima ang t-shirt na nagmaneho ng tricycle, kaya nawalan ito ng kontrol. Sumampatuloy ang tricycle sa gilid ng kalsada. Ayon sa kaanak ng biktima, naabutan niya sa kantong ito ang driver ng tricycle pero binitawan niya ito matapos ang tutukan ng patalim ng sospek. Aanin po, sasaksakin po sana ako. Lumayo po, matras po. Tapos pag-atras ko po, umabol ulit po ako. Hindi ko na po sila naabutan. Sa follow-up operation, natunto ng mga pulis ang tricycle na sinakyan ng sospek. Nahuli rin ng mga pulis ang nagmaneho ng tricycle na isa palang minor de edad. Inaresto naman sa kalapit na barangay ang mismong nanaksak sa biktima. Nakuha sa kanya ang balisong na ginamit sa pananaksak. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na nagkaroon ng relasyon ng biktima at ang asawa ng sospek. 1 taon na ang nakalipas. 2 buwan lang daw nagtagal ang relasyon at napatawad na ng sospek ang kanyang asawa. Pero nagalit daw ang sospek dahil umano sa pangungutya ng biktima tuwing magkakasalubong sila. Saksak sa balikat at bandang kilikili ang inabot ng biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Hawak ng mga social worker ng Maynila ang minor de edad na driver ng tricycle. Matipid naman sa salita ang sospek ng tanungin ng News 5. Pasensya na po kayo. Sa korte na lang po mapagpaliwanag na. Nasa kustodiya na ng Sampaloc Police ang sospek na maharap sa reklamang frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Eto pa ang isang away pag-ibig. Pinagsasaksak ang isang babae ng kanyang ex-boyfriend sa Los Baños, Laguna. Nag-ugat daw yan sa kanilang hiwalayan dahil nakakasakal na raw ang pagiging seloso ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Bakas pa ang dugo sa upuan at counter ng fast food restaurant na ito sa Los Baños, Laguna. Diyan pinagsasaksak ang isang babaeng service crew. Base sa kwento ng 29 anyos na biktima, nakaidlip siya ng mga oras na yon. Nang magising, nakita niya ang isang lalaki na akmang kukunin ang kanyang cellphone. Pero nanlaban ang babae at nabawi ang cellphone. Dahilan para saksakin siya ng sospek na napag-alamang ex-boyfriend pala niya. Nagawa para makatakbo ng babae at makasakay ng tricycle para makahingi ng tulong.
4 ang saksak ang tumama sa kanya at ngayon nagpapagaling sa ospital. Habang ang sospek na si Rogelio Palivino Jr. nakatakas. Sa investigasyon, selos ang tinitignang motibo sa krimen. 11 years sila magka-relasyon, ma'am. And then, naghiwalay sila, 2 weeks na ang nakaraan. Ayaw na ng babae na makipagbalik kasi siguro may ugali o pag nalasing, ganan. Pwede namang selos. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV na makapagtuturo sa kinaroroonan ng sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Pinangangambahang patay na ang American vlogger na si Elliot Eastman na halos 2 buwang kinidnap sa Zamboanga del Norte. Ang biktima posible raw itinapon sa dagat noong araw na siya'y dinukot. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Halos 2 buwan na mula nang pumutok ang balita sa pagkidnap sa American vlogger na si Elliot Eastman sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Pero kung totoo ang sinasabi ng isang testigong nakausap ng mga pulis, matagal nang patay ang dayuhan. Ayon sa Police Regional Office o Pro-9, sinabi ng isa sa mga testigo na namatay si Eastman noong mismong araw din na dinukot siya sa kanyang bahay noong October 17. Binaril daw sa binti at yan si Eastman nang isakay sa isang motorized bangka na hinihinalang papuntang Basilan. Napansin po nila later on na yun nga, patay na nga po si Elliot Eastman. So ang ginawa po daw nila, itinapon nila sa tubig yung katawan ni Elliot Eastman. Noong una, itinuring lang daw itong haka-haka ng mga pulis. Pero lumakas ang anggulong ito nang tumugma dyan ang salaysay ng isa sa mga naarestong sospek. Na-confirm niya nga po na nabaril si Elliot. Tapos nung nasa laot na po sila, napansin po nila na namatay na si Eastman. Kaya itinapon po nila yung katawan niya doon sa dagat. Sabi nila, sa seawaters na po ng Zamboanga City, nangyari yon. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pa ito case closed. Hindi pa siguro natin, sir, masasabing close for the sake of the family kasi hindi natin pa nakikita at nare-recover po yung bangkay po niya. We are just relying po doon sa witnesses' accounts. Naisumite na sa prosecutor's office ang naging extrajudicial confession ng suspect. 8 ang itinuturong suspect sa krimen. 3 ang hawak na ng mga otoridad, habang 5 pa ang tinutugis. Bukod pa ito sa 3 persons of interest na napaslang matapos makaengkwentro ng mga pulis. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa pamilya ni Eastman. Tumanggi namang magbigay ng komento ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas. Pero nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Abiso naman sa mga commuter nating kapatid, humihirit ng taas pasahe mga city at provincial bus. Masyado na raw mahal ang petrolyo, piyesa ng sasakyan at toll. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Mahal na nga ang mga bilihin, nagbabadya pang magtaas ng pasahe ang mga city at provincial bus. Nagpetisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 3 malalaking grupo ng bus operator. Gusto nilang itaas ng 15% ang kasalukuyang pasahe. Kung pagbibigyan mula 13 pesos, magiging 15 pesos ang minimum fare o unang 5 kilometro sa ordinary bus. Halos 3 piso naman ang mga susunod na kilometro. Ang aircon buses naman, mula 15 pesos, magiging 17 pesos ang minimum fare at posibleng maging lagpas 3 piso ang patak sa kada dagdag na kilometro. Hanggang 44 centavos naman ang hiling na dagdag sa kada kilometrong takbo ng provincial buses. Kaya si Monica, na busang sinasakyan kapag uuwi ng Agusan del Sur mula sa Metro Manila, posibleng lumampas ng 4,000 ang pasahe mula sa kasalukuyang 3,400 pesos. Wala tayong magagawa eh. Pag aeroplano naman, sobrang mahal din. Pasakit din ito sa araw-araw sumasakay ng bus. Gaya ni Shane Dizon, ngayon pa lang 26 pesos na ang pasahe niya mula Pitex hanggang Zapote. Mas lalaki po yung gastos kasi yung 26 pesos nga po malaki na. Dati 21 pesos nga lang ho yun eh. Kailangan pa rin budgetin. So madadagdagan or baka ma-short pa minsan. Huling itinaas ang pasahe sa mga bus noong 2022. Para sa mga bus operator, masyado nang malaki ang itinaas ng presyo ng krudo, piyesa ng sasakyan, toll at bus terminal fees, kaya nararapat ang bagong dagdag singil. Ayon sa LTFRB, daraan sa review ng National Economic and Development Authority ang petisyon para matiyak na hindi nito maapektuhan ang inflation. Sa susunod na taon na raw dedesisyonan kung magtataas nga ng pasahe sa bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Unang araw ngayon ng bentahan ng 40 pesos na kada kilong bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Ang Department of Agriculture hindi raw nakitang mabilis na mauubos ang supply gaya ng nangyari kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Pagbukas pa lang ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Kamuning Market sa Quezon City, 5 kilong bigas agad ang binili ni Oscar. 40 pesos lang kasi ang kada kilo ng well-milled rice dito. Malayo sa binibili niyang 58 pesos. Maganda siya eh. Ay, malaking halaga nito kumpara naman sa panahon natin ngayon. Pero nagtataasan naman talaga lahat ng bilihin eh. Lalo na magpapasko, di ba? Si Willie umaasa namang hindi pansamantala ang abot kayang bigas. Dito na ako. Kaya lang etong bigas na to hanggang simula lang nawawala na eh. Di ba? Pag naubos na, wala na. Sana tuloy-tuloy. Nasa 100 sako ng murang bigas ang ibinagsak sa Kamuning Market. Bukod sa kiosk ng pamahalaan, nagbebenta na rin ng 40 pesos na bigas ang ibang rice retailers. Yun nga lang, kanya-kanyang diskarte pa sila sa pagkuha ng supply. Si Javier walang tubo dahil 40 pesos din daw kada kilo ang puhunan. Talaga lang makatulong sa mga pamayanan. Yun ho ang akin. Panawagan ng rice retailers, tulungan sila ng DA na makakuha ng murang supply para maipagpatuloy ang pagbebenta ng 40 pesos na bigas. Meron po tayong pwede mag-supply ng mas mura para at least meron silang konting tubo. Sa Guadalupe Public Market naman sa Makati, 30 sako ng bigas ang ibinagsak. Mabenta rin ang 40 pesos na bigas sa palengking ito. Wala pang 2 oras na paubos na agad ang 40 pesos na bigas dito sa Pasay City Public Market. Yan ay kahit diniskartehan na raw ng mga retailer na hanggang 5 kilo lang ang pwedeng bilhin ng mga mamimili. Halos ganyan din daw ang naging sitwasyon sa mga palengke sa Las Piñas at Malabon. Yung replenishment, hindi namin na-foresee na ganun kabilis. Ayaw kasi namin dito magdala rin talaga ng madami dahil nga wala pong storage. Ang 40 pesos na bigas ay bahagi ng Rice for All program ng Agriculture Department. Layunin nitong mapababa ang presyo ng bigas. Naurong naman sa susunod na linggo ang pagbubukas sana ng mga Rice for All kiosk sa MRT North Avenue at LRT Monumento stations ngayong araw. Inaayos pa raw kasi ang mga panuntunan para rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cater, News 5. Nagtipon-tipon kagabi sa palasyo ang nasa 200 kongresista para ipakita ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero paglilinaw ng mga dumalo sa meeting, hindi naman nila pinag-usapan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, nagtipon-tipon kagabi sa palasyo ang mga kongresista para dumalo sa isang fellowship kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sarado sa media ang nangyaring meeting kagabi pero nasa higit 200 kongresista raw ang inimbitahan sa Christmas dinner kasama ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Paglilinaw ng mga dumalo, show of support lang daw kay PBBM ang naging meeting at hindi raw napag-usapan ang tungkol sa impeachment kay VP Sara. Giit pa ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na present sa event, hindi nga po napag-usapan yung politika eh. Kasunod niyan, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na sa susunod na linggo na lang daw itatransmit sa opisina ng House Speaker ang 2 impeachment complaint laban kay VP Sara. Meron pa raw kasi silang hinihintay na pangatlong magfa-file hanggang sa Lunes. Pero tikom siya kung sino. Nang matanong naman kung mula ba sa mayorya ang maghahain ng impeachment complaint? I cannot reveal kasi meron kaming agreement na it will remain confidential until they actually endorse or file the complaint. December 18 ang last session day ng Kamara bago mag-Christmas break. Kaya target na ma-endorso agad sa Justice Committee ang mga reklamo dahil aasikasuhin pa raw ng Kamara ang 2025 budget bago magbakasyon. Ang Makabayan Bloc naman ayaw nang idaan sa komite ang impeachment kaya nangangalap na sila ng higit 100 pirma para makumpleto ang 1/3 na boto na kailangan para magpasa na lang ng resolution of impeachment ang Kamara.
Pero hindi pa man umuusad ang impeachment kay VP Sara, kinampihan na siya ng Iglesia ni Cristo. Magsasagawa raw sila ng malawakang rally. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Sa kabila nito, desidido pa rin ang kampo ng mga complainant na isusulong ang pagpapatalsik sa bise. Ayon kay dating Senator Laila De Lima, patunay ang ikalawang impeachment laban sa bise na mali at irresponsable ang desisyon ng Pangulo na basta na lang palagpasin ang mga inasal ni VP Sara. Si Senate President Cheese Escudero naman sinabing handa silang dinggin ang impeachment case laban kay VP Sara. Trabaho lang daw, walang personalan. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi. Trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. Gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pasko pero hindi pa rin daw magpapatawad si Vice President Sara Duterte. Tila naglabas ng sama ng loob ang bise nang hingan siya ng Christmas message bilang bahagi ng OVP anniversary sa Lagawe, Fugao. Hindi niya binanggit kung sino mga ayaw niyang patawarin, pero sinabi niya yan sa gitna ng mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Punot dulo ng impeachment ang pagwawaldas umano ni VP Sara sa confidential funds, ang pagdededma niya sa mga pagdinig ng Kamara at ang live niyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Sinagot naman ng ilang mambabatas ang patutsada ng bise ayon kay Congressman Paulo Ortega, mas mainam na patawarin daw muna ni VP Sara ang sarili niya bago siya magsalita tungkol sa pagpapatawad sa iba. Pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mong masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga trending na showbiz balita ngayong Huwebes. Top trending topic ng Google search, sina Maris Racal at Anthony Jennings, kasunod po yan ng pasabog na online revelations ni Jam Villanueva. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Napuyat ang mga Marites online nitong Miyerkules dahil sa mathon. Ang patunay niyan, nagtrending sa Google search ang pangalan ni Maris Racal at Anthony Jennings. Ayon sa graph na inalabas ng Google Trends, nakakuha ng peak score na 100. Ang pangalan ni Maris, pagtuntong ng 1 a.m. ng December 4. Ibig sabihin, nagkaroon ng maximum search interest sa pangalan ni Maris na nagtuloy-tuloy sa buong araw. By 12:40 a.m., bumulusok din sa search trend ang pangalan ni Anthony. Ang issue ng sexy conversations ni Maris at Anthony, dinaigang interes ng netizens sa surprise declaration ng martial law sa South Korea. Kung ang online world ay nabulabog ng mathon, lalo na syempre ang mundo ng showbiz. At sa gitna ng isyong yan, ang tanging nasabi lang ng Can't Buy Me Love co-star ng mathon na si Donnie Pangilinan ay mahal niya si Maris at Anthony na tinuturing niyang mga kapatid. Ang Good Morning Kapatid host namang si Dimples Romana, nagpaabot din ng kanyang heartfelt message. Both sides, all sides, sana ay mapagdaanan nila ito ng may matatag na puso at kalamnan. Kasi nobody wants this on anybody. At mapagdaanan sana nila ito ng with grace, ika nga. Payo naman sa mathon ng Incognito co-star nilang si Ian Veneracion. Just, chill. Parang, ikaw ba naalala mo kung sino nag-viral, 3 weeks ago? Tsaka, wala. It's just part of it. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, ang babaeng hinablutan ng bag, nakipaghatakan sa suspect na nakasasakyan. Truck na nawala ng kontrol ng araro ng mga sasakyan at bahay.
At si Rufa May Quinto hindi pa rin nagpepiyansa kaugnay ng umano'y investment scam. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagka-UP-UP ang barko ng Pilipinas na binangga at binomba ng tubig ng China sa Scarborough Shoal kahapon. Dahil sa pangharas na yan, naghain ang panibagong diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. At live mula sa Orion, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano katindi ang pinsalang tinamo ng barko ng BIFAR? Julius, bago mag alas 5 kaninang hapon nang makabalik ang BRP Datu Pagbuaya sa home port nito dito sa Orion, Bataan. Itong nasa likod ko ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na binangga at binomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Scarborough kahapon. Makikita sa barko ang pinsalang tinamo nito mula sa pagkakabangga ng mas malaking barko ng China. Parang latang nagka-UP-UP ang railings ng BIFAR vessel. Nasira naman ang water cannon ang antena, ilaw, aircon at iba pang security at navigational features ng BRP Datu Pagbuaya. Sa tansya ng BIFAR, milyon-milyong piso ang halaga ng pinsalang tinamo nito. Nakatakdang isa ilalim sa assessment at repairs ang barko ng BIFAR. May video naman na inalabas ang China Coast Guard kung saan Pilipinas umano ang sadyang bumangga sa barko nila sa Kalboro. Sa state-run news website ng China na Global Times, iginiit ng CCG na ilang beses daw nilang binalaan ng BIFAR pero nagsagawa pa rin daw ito ng dangerous maneuvers. Dagdag pa ng China Coast Guard, pinapakita lang nito na ang Pilipinas ang totoong pasimuno sa gulo. Nililin lang daw ng Pilipinas ang publiko para sisihin ang China. Depensa ng National Maritime Council o NMC, lehitimo ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa Scarborough dahil pasok ito sa exclusive economic zone ng bansa. Hindi raw maituturing na iligal ang mga barko na nasa sarili nating soberanya. Kasunod ng panibagong pangaharas ng China, naghain ang Department of Foreign Affairs ng panibagong diplomatic protest. 6 na po na ang inihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China ngayong 2024. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, magkikita sila ni Chinese Ambassador Wang Xilian para iparating ang posisyon ng Pilipinas sa China. Maliban sa BRP Datu Pagbuaya, hindi pa nakakabalik ang isa pang barko ng BIFAR. Ito yung BRP Datu Romapenet na binangga naman at saka nagka-UP-UP doon naman sa may Escoda Shoal kahapon ng umaga. Alam mo Julius, sa kabila ng nangyari sa tropa natin sa BIFAR ay mataas pa rin ang moral ng mga crew nito at pinapasabi nila sa kanilang pamilya na nasa mabuti silang kalagayan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Sapul sa video ang pakikipagbuno ng isang babae at snatcher sa Quezon City. Ang sospek nakasasakyan pa. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Naglalakad at nakapayong sa gitna ng ulan ang babaeng call center agent na ito sa Quezon City. Maya-maya, makakasalubong niya ang isang AUV. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaki at bigla na lang inagaw ang bag ng babae. Natumba ang biktima pero hindi tumigil ang lalaki at hinablot pa rin ang kanyang bag. Agad ding bumalik ang kawatan sa kanyang sasakyan sa katumakas. Sinubukan pa ng biktima na habulin ang magnanakaw pero hindi niya ito naabutan. Nasugatan sa braso ang biktima dahil sa insidente. Naaresto naman ang kasabot ng suspect sa isang follow-up operation ng mga pulis at barangay. Siya ang nagmaneho ng getaway vehicle. 10 oras sa pagkipagtulungan din po ng ating mga barangay at ating mga CCTV, natuntun po agad natin yung suspect. So natuntun po natin yung location niya, nahuli po natin itong suspect particularly po sa area po ng Caloocan. Tinutugis pa ang mismong nang-agaw ng bag. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang inarestong suspect.
No comment na lang po. Pero sa inyo po yung sasakyan, sir? No comment po. Mahaharap sa reklamong robbery snatching ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Nahulog at nagulungan ang isang senior citizen ng sinasakyang pickup truck sa Talisay City, Cebu. Posible raw nahilo ang biktima nang magtulak ng nasiraang pickup. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mabagal lang ang takbo ng pickup truck na ito sa kahabaan ng South Coastal Road sa Talisay City, Cebu nitong Miyerkules. Sa likod ng pickup, nakasakay ang 4 na lalaki. Napaupo sa gilid ng lalaking ito na isang senior citizen. Pagkaupo, nahulog siya at nagulungan pa ng sinasakyang pickup. Napababa ang mga kasama niya para tulungan ang 64 anyos na si Juan Maningo. Ayon sa driver, papasok na sana sila sa trabaho bilang construction worker nang magulungan ng pickup si Maningo. Bago mangyari yan, nasiraan ang pickup sa tulay. Pinagtulungan nilang itulak ito. Hindi raw nila alam na tumulong pa ang senior citizen. Ayon sa mga otoridad, posibleng nahilo raw siya dahil sa pagod. Naka-standing siya, tapos biglang umupo. Pero nang biglang umupo siya, makita natin sa camera na nawala siya ng malay. Tapos nahulog doon sa... Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Hindi na siya nagsampan ng reklamo laban sa driver. Habang sinagot naman ng kanilang kumpanya ang pagpapagamot sa senior citizen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga ang inaabangan ng Philo Mid-Z's. Sasalubungin ng K-pop girl group na ITZY ang bagong taon dito sa Pilipinas. Magpe-perform ang ITZY sa New Year's Eve countdown event sa BGC Taguig. Excited na rin ang fans ng grupo dahil makakasama na nila si Lia matapos mag-hiatus ng 1 taon due to health reasons. Ayon po sa organizers ng event, libre ang general admission para sa NYE at The Fifth. Makakakuha ng tickets para dyan on a first-come, first-served basis. Magkakaroon din daw ng limited VIP standing access pero wala pang inaanunsyo na detalye tungkol dito. Eto pa nga, enjoy ang veteranong aktor na si Ian Veneracion sa kanyang mga action scenes sa inaabangang serye na Incognito. Share po niya, may kakaibang groove talaga siya sa genre na ito. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Wala talagang inaatras ang role na nag-iisang Ian Veneracion. Matapos i-launch ang kanyang highly anticipated series from Rain Entertainment na Drug War, A Conspiracy of Silence sa Asia TV4 main market sa Singapore. Abay, sasabak uli siya sa isang cycle ng maaksyong taping. Para yan sa inaabangan niyang action series ng Star Creatives at kapatid show na Incognito. This is the start of your job order and we will be working incognito. Kwento ni Ian, may kakaibang switch talaga from him when it comes to this genre. We shot in Matera, Italy. We shot in El Nido. It's a big project. Action naman talaga. I mean, it's a different genre. Pero, yun nga, ako parang merong switch. When I'm there, I'm like super different. Ang mas nakakabilib sa veteranong aktor, mahal na mahal niya talaga ang pag-arte. Dagdag pogi points talaga. Gusto ko yun. It's an opportunity for me to experience yun, the characters, and I love my work. I've always loved my job. So I'm just happy that tuloy-tuloy lang that I'm given opportunities to tell these stories. Makakasama ni Ian sa Incognito, sina Richard Gutierrez at Daniel Padilla. At speaking of Richard, nireveal naman ang kanyang kakambal na si Raymond, na Master of Ceremonies ng red carpet ng Asian Academy Creative Awards, na isa siya sa nag-approve na ito ang gawing comeback project ni Chard ngayong taon. Kasunod din ang tinatawag nilang most challenging year ng aktor, lalo na pagdating sa personal life. It's about how you take your power back, and I think Chard really poured himself into this project and, you know, kind of remembered his purpose, di ba? So, makikita niyo yun dito sa Incognito. Abangan ang mga pasabog na eksena sa Incognito dito sa Kapatid Network. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Susunod, halos 200 POGO workers pinadeport na. At naloko ka rin ba sa pag-ibig? Huwag padalos-dalos sa pagpo-post ng mga screenshots dahil baka ikaw pa ang managot sa batas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 7 patay matapos sararuhin ng 10-wheeler na truck ang 7 sasakyan sa Makilala, Cotabato. Ang nadisgrasyang truck dumiretso pa sa isang bahay. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Wasak at nagka-UP-UP ang harapang bahagi ng 10-wheeler truck na yan sa National Highway ng Makilala North, Cotabato. Galing ng Davao City ang truck at papunta sana ng Tulunan para maghatid ng mga kargang abono ng saging nang sumabog ang airbrake ng truck. Dahil dito, 2 multicab at 5 motor ang inararo ng truck. Tumama rin ito sa isang poste bago dumiretso sa isang bahay. 7 ang patay sa disgrasya. Kabilang dyan ang driver ng truck na si Leopoldo Ibanez. Pati ang angkas ng motor ng mag-asawang sina Joel at Cristina Pamplona. At 5 taong gulang nilang anak. Hindi rin nakaligtas ang PWD na si Benjamin Ganob na nakatira sa nadamay na bahay. 6 na iba pa ang sugatan na agad dinala sa ospital. Ayon sa mga nakakitang residente sa lugar, nagpagewang-gewang pamuno ang truck 100 metro ang layo bago ito nakahinto at nakaladkad ang mga biktima at mga sasakyan. Maituturing din daw na accident-prone area ang lugar dahil sa dami ng trahedyang nangyari dito. Ngunit ba? Sinabihan ko siya na igilid na lang niya. Di na niya nagawa kasi naratil na siya. Dahan-dahan lang yun tapos pagdating sa pababa, hindi na kumagat yung brake. Pumikit na lang ako dahil sa lakas ng aming takbo. Hindi ko na inakala na mabubuhay pa ako. Nasa punerarya na ang bangkay ng mga nasawi. Nakatakda ring magbigay ng tulong pinansyal ang may-ari ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinadeport na pabalik ng China ang halos 100 at 90 Chinese POGO workers. Ang mga naiwan namang Pinoy na kinakasama ng mga Chinese na momroblema. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mga yakap at halik ang pabaon ng mga Pinay sa mga kinakasama nilang Chinese POGO worker na ipinadeport pabalik ng China. Halos 200 Chinese na karamihan ay nahuli sa mga illegal na POGO hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ang pinadeport kanina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang 24 anyos sa si Cherry, hindi niya tunay na pangalan, na momroblema. Hindi na nga raw niya alam kung paano bubuhayin ng 2 anak, nabudol pa siya ng nagpakilalang abogado. Nagsabi raw itong tutulungan silang mapalaya ang kinakasamang Chinese kapalit ng 350,000 pesos. Madami siyang katikit na opisyal, like mga nasa senador. Nagbigay ako 50,000 lang kasi yun lang po yung naipon namin na dapat panggastos namin, hindi na po nabalik. Iniimbestigahan na raw ito ng PAOK. Handa rin daw tumulong ang ahensya sa mga naanakan ng mga naarestong Chinese. Sa amin kasi parang for humanitarian reasons na lang na siyempre humihingi ng tulong sa amin kasi nga kami nagpa-deport nung tatay no. Pero aminado ang PAOK, malaki na ang gastos nila para sa mga nauhuling foreign national. Halos 35 million pesos daw ang nauubos na pondo kada buwan. Nasa 7 milyong piso riyan ang nakalaan sa pagkain na madalas pakitering pa. Sabi ng PAOK, pinakamabilis na ang 3 buwan bago sila makapagpa-deport ng mga naarestong foreign nationals. Bukod kasi sa mga kailangang asikasuhin dokumento, titignan din dito sa Pilipinas kung may mga nakabinbin pang kaso ang mga naturang dayuhan. Nakatutok ngayon ng PAOK sa mga guerrilla operations o yung mga malilit na POGO. Kabilang daw sa mga red flags kung nag-ooperate ito ng gabi o 24/7, nagpadagdag ng kapasidad ng internet para mapabilis at dumaraming bilang ng mga foreign nationals sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang init ng Farm Fresh Foxies at pinatumba ang Zeus Coffee Thunderbells sa ongoing PVL All-Filipino Conference. Di kita ng unang set at nagpakita ng composure ang Farm Fresh para kunin ang lamang. Bawi naman agad ng Zeus at kinuha ang second. Pero dito na dumiin ang Foxies at kinuha ang sunod na dalawang set para i-secure na ang panalo. Best player si Trisha Tubu na nagtala ng 28 points on 27 attacks. Sa volleyball pa rin shinare ni Rachel Andakis kung bakit siya bumalik sa volleyball pagkatapos itayo ang unang Filipino bakery sa Barcelona, Spain. Ayon kay Rad, hindi daw niya in-expect na babalik pa siya sa larong minamahal niya. Bumalik lang daw siya sa Pilipinas para mag-aral palalo tungkol sa bakery. Pero biglang nag-reach out ang Farm Fresh Foxies at pagkatapos pag-isipan, tinanggap naman ng dating FPU Lady Tamaraw. Naniniwala siya na makakatulong siya sa pag-guide ng nakababatang koponan katulad ng ginawa niya dati para sa Signal HD Spikers. God led me here. Meron pa siyang mission, so hindi pa ako tapos sa mission ko sa volleyball. Siguro yung contribution ko dyan is yung impact kung paano ma-build yung character nila. Susunod, dalawang bata binaril ng sarili nilang tatay na sekyo. Ikaw na ang niloko pero ikaw pa ang may kaso. Alamin ang batas sa pagpo-post ng mga screenshot. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang pamilya matapos matabunan ng gumuhong pader ang kanilang bahay sa India. Narito ang Frontline News Abroad. Malakas ang buhos ng ulan sa templong ito sa Tamil Nadu, India. Kaya ang mga bumisita roon, napakapote na. Maya-maya, bigla na lang gumuho ang pader na nakapaligid sa templo. Agad nagpulasa ng mga tao. Sa isa pang video, kita kung gaano kalaki ang natibag na bahagi ng pader. Muntik pang mahulog ang isa sa mga shrine nito. Hindi na nakita pero isang bahay ang binagsakan ng pader kung saan naroon ang isang pamilya. 5 bata ang nasawi at ang kanilang mga magulang. Nangyari yan sa kasagsagan ng malawakang landslide sa kalapit na bundok dahil sa hagupit ng bagyong Fenjal sa India. Sa huling tala, 20 na ang patay sa India at Sri Lanka dahil sa pananalasa ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Marami ang naiintriga sa karakter ni Bossing Vic Soto sa MMFFN3 na The Kingdom. Misyon po niyang mamili ng kanyang tagapagmana para manumbalik ang sigla sa Kingdom of Kalayaan. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Ang Kingdom of Kalayaan ay pinaghaharian ni Lakan Makisig. Naging tagapagmana sa trono ng dating pinuno na si Lakan Diwa. Sa pagkawala ng kanyang kabiyak na si Lakan Bini Hiraya, susubukin ang kanyang pamumuno sa kaharian at relasyon sa kanyang mga anak. Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Abangan ang kapanapanabik na pagganap ni Vic Soto bilang Lakan Makisig at ang kanyang misyon na mamili ng kanyang tagapagmana para maibalik ang sigla ng The Kingdom. Atin pong abangan ang The Kingdom na handog ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions. Official entry sa 2024 Metro Manila Film Festival. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Marami na po ang nakikisimpatsya sa ex-girlfriend ni Anthony Jennings nang i-reveal niya online ang screenshots ng umano'y panloloko sa kanya ng aktor at ni Maris Racal. Pero paalala ng isang abogado, labag daw ito sa batas at pwede siyang makasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kung may pa-quiz sa viral na usapan ni na Anthony Jennings at Maris Racal, siguradong marami nang naka-perfect sa exam. Kalat na kasi online ang screenshots ng umano'y cheating revelation na pinost ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Maraming nagulat at nakisimpatya kay Jam. Pero may iba ring iba ang opinyon sa issue. You should always tackle things, especially your problems or marital or relationship problems, between the two of you privately. Unang-una, minahal mo siya, tapos parang masisira siya dahil lang doon. Para naman sa isang abogado, paglabag sa Data Privacy Act ang pag-post online ng screenshots ng mga private conversation. Hindi raw excuse sa batas kahit niloko ka. Ang right to privacy is applicable to everyone, so even cheaters. Releasing screenshots or publishing it without the consent of the parties involved in the screenshot may be a violation of the Data Privacy Act, especially if you can identify the parties, if there are personal or sensitive information in the screenshot or the messages. Magagamit lang daw ang mga screenshot na ito kung ipepresenta bilang ebidensya sa korte. Kaya payo ni attorney, huwag agad dalhin online ang hinanakit. Sa halip, maghain na lang ng reklamong violence against women sa grounds ng psychological violence. The Supreme Court may still find it to be psychological violence because of other facts. Like what I said, gaslighting, manipulation, if deliberate yung pag-inflict ng psychological torture, mental distress, pwede pa din pumasok yun kahit hindi kayo married. Payo pa ni Attorney Falsis, huwag ding basta-basta magpadala sa bugso ng damdamin dahil kahit niloko ka, baka ikaw rin ang makasuhan sa huli. They might not know, legally sila pa yung baka mabaliktad. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nanindigan ang kampo ng mga complainant laban sa Dermacare na kasama sa mga nangalap ng investor ang komedyanang si Rufa May Quinto. Patuloy pa rin hinahanap si Quinto kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Hindi pa rin umaharap sa mga otoridad para maglagak ng piyansa sa Pasay Regional Trial Court Branch 111 ang komedyanang si Rufa May Quinto. Kasama si Rufa May sa warrant of arrest na inilabas ng korte para sa 14 counts ng kasong paglabag sa Securities and Regulation Code. Bukod sa comedian, nahaharap sa parehong kaso si Neri Naig Miranda at 7 operator ng Dermacare, Bian Skincare Solution. Aabot ng halos 1.7 million pesos ang piyansang dapat ilagak ng bawat isang akusado para sa pansamantalang paglaya. Sa January 9 naman itinakda ng RTC Branch 111 ang arraignment, pre-trial at pagdinig sa motion to quash ni Neri. Paglilinaw ng kampo ng complainants, hindi pa natatapos ang kaso kay Neri sakaling pumabor ang korte sa motion to quash. Kinu-question lang naman ng motion ang paraan ng pagpapadala ng warrant kaya tuloy pa rin ang kaso. Naninindigan ng kampo ng 39 na complainant na kasama sina Neri at Rufa May sa pangangalap ng investors. As far as we know, sila po ay among those na sumasama sa mga marketing. Accordingly, makikita po doon sa resolution sa level po ng prosecutor, ayun po yung naging decision po nila. It is really a requirement that an endorser, based po sa batas, ay kailangan po ng special permit from the HAC. Hindi naman nakasama si Rufa May sa kinasuhan ng syndicated estafa dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Pero nakakita raw ng probable cause ang korte laban kay Neri. Malaking tulong daw ang pagkakahuli kay Neri dahil dito muling nabuhay ang kaso ng Dermacare na nooy wala raw halos pag-usad. Ayon naman sa source ng News 5, kumuha na rin ang NBI ng kopya ng arrest warrant laban kay Rufa May at 7 iba pang akusado sa Dermacare para isagawa na rin ang pag-aresto. Posible ring lumapit ang mga complainants sa DOJ para ipahuli sa Interpol ang Board of Directors ng Dermacare kung nasa labas na sila ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Ramdam ng mga mamimili ang epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang presyo kasi ng ilang gulay, doble o triple ang itinaas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa mga madalas mamalengke riyan, siguradong napapakamot kayo ng ulo sa mahal ng presyo ng gulay ngayon. Dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City, ang siling haba 500 pesos per kilo, habang 600 pesos naman ang siling labuyo. Ang iba pang gulay, 30 to 40 pesos ang iminahal, gaya ng kamatis, carrots, repolyo at patatas. Ang taas presyo, dagdag bigat sa mga mamimili pati na rin sa mga nagtitinda. Matumal, tapos nalulugi kami, walang bumibili. Dahil katwiran nila, kulang ang budget. Magbabawas na bibilhin, sir, kasi mahal. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang pagbabago sa presyo ng mga gulay sa dahilan ng bahagyang pagbilis ng inflation o yung bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Epekto raw yan ng parada ng mga bagyong tumama sa bansa. Ganun palagi pag may mga baha, may mga malalakas na bagyo, and that created a spike on the prices. Nitong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation sa bansa. Mas mataas yan sa 2.3% noong Oktubre. Dahil dyan, umabot sa 3.2% ang average inflation sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pasok pa rin yan sa 2 hanggang 4% na target range ng gobyerno. Umaasa naman ang mga nagtitinda ng gulay na darami ang mga bibili habang palapit ang Pasko. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahang magiging stable ang presyo ng gulay ngayong buwan kung magpapatuloy ang magandang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inireklamo ng ilang residente ang may illegal na quarry operation sa bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Apektado na raw ito ang ilog na pinagkukunan ng inuming tubig. Nasa Frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nagprotesta sa gilid ng kalsada ang mga residente mula sa 3 barangay ng Santa Cruz, Davao del Sur. Tinututulan nila ang iligal at mapaminsalang quarry operation ng isang kumpanya sa kanilang lugar. Giit ng mga residente, apektado na ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Umabot na kasi sa Pilan River ang 5 ektaryang pagmimina na pagmamayari ng kumpanyang Horizon Concrete Product Corporation. Sa naturang ilog pa man daw sila kumukuha ng tubig na maiinom. Hindi kami papayag. Haharangin talaga namin kasi inalagaan namin itong ilog simula pa noon. Ayon naman sa Santa Cruz LGU, ipinatawag na nila ang pamunuan ng Horizon. Kaugnay naman ang mga kadudadudang dokumento ng kumpanya. Ang kanilang operasyon ay nag-expire na. So pinahinto ko sila. Bigla-bigla na lang silang bumalik sa pagmimina sa lugar. Hindi sila dumaan sa tamang proseso. Giit naman ang kumpanya. Kumpleto ang kanilang dokumento at dumaan daw sila sa tamang proseso. Pinabulaanan din nila na illegal ang kanilang ginagawa sa lugar. So bago pa kami nag-operate uli, na-comply namin lahat ng dokumento. Ang permit kasi namin ay aprobado ng MGB, itong Mines and Geosciences Bureau. Pero nang matanong tungkol sa pagkukontamina sa Pilan River, walang naging tugon ang kumpanya. Sinisikap din ng News 5 na kunin ang panig ng Mines and Geosciences Bureau na siyang nangangasiwa sa mga quarry operation. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Naghain ng not guilty plea si Alice Go para sa reklamong material misrepresentation ng COMELEC. Dumalong dating Bamban Mayor sa Capas Tarlac Regional Trial Court, Branch 66 via video conference. Personal namang dumalo sa korte ang kanyang abogado. Ginit niyang tama lang na Pilipinong diniklarang citizenship ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy ng tumakbong alkalde noong 2022. Magpapiyansa raw sila. We can say it's premature to say as of now na she misrepresented herself kasi insofar as we are concerned, Filipino citizen po siya. May certificate of live birth si Mayora na na-issue sa kanya, so that's a proof na Filipino citizen siya. Una nang pinakakanselang birth certificate ni Go. May co-warrant of petition din laban sa kanya matapos mapatunayang siya ang Chinese na si Go Waping. Nakakulong sa Pasig City Jail si Go kaugnay ng qualified human trafficking dahil sa Nereida Pogo Hub sa Bamban.
Inaprubahan ng Timor-Leste ang ikalawang extradition request laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma yan ng Department of Justice. Yan ay para pauwiin si Teves sa Pilipinas at harapin ang murder charges. Kaugnay ito ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 5 iba pa noong March 2023. Marso nitong taon nang maaresto si Teves sa Timor-Leste sa pamamagitan ng Red Notice mula sa Interpol. Nagpasalamat naman ng DOJ sa Timor-Leste sa pag-grant nito ng extradition request. Alam na raw ito ng asawa ni dating Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo pero hindi pa siya nagkokomento. Umarap sa National Bureau of Investigation ang isang reporter ng SMNI matapos siyang ipasabina. Kinuhanan siya ng pahayag kasabay ng investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara Duterte. Ang naturang reporter ay isa sa mga present sa online press conference ni VP Sara kung saan nagbanta ang bise na may kinontrata siya para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tumanggi magbigay ng pahayag ang SMNI reporter. Bukas, nakatakdang humarap ang iba pang journalist at mga vloggers na sinabi na rin ng NBI. Bilyong-bilyong pisong halaga ng expired na COVID-19 vaccines at iba pang medical supplies na binili ng Department of Health ang sinita ng Commission on Audit. Base sa 2023 audit report ng COA, nasa 11 billion pesos ang halaga ng mga na-expire na gamot, kabilang ang higit 7 milyong doses ng expired na bakuna kontra COVID. May nakita rin silang higit 65 million pesos na halaga ng mga malapit na ring ma-expire na gamot. Sabi ng COA na sayang ang mga gamot at bakuna dahil kulang sa tamang pagpaplano, monitoring at distribution ng supplies ang DOH. Paliwanag naman ang ahensya, gaya sa ibang bansa, normal ang vaccine wastage. Madali raw talaga masira mga COVID vaccines. Gayunman, inaayos na raw nila ang kanilang sistema para hindi nasasayang ang iba pang gamot. Ang way forward dyan is, dapat kasing pulido tayo nung mga sabihin nating malalaking kumpanya. Kaya nilang i-predict kung ilan ang bibilhin nila at gumagamit sila ng mga real-time online digital procurement and distribution systems. Yun yung kulang pa na ini-install natin sa ngayon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mukhang Sabrina Carpenter is right. Matapos ang umano'y hiwalayan nila ng Irish film darling na si Barry Keoghan dahil daw po sa cheating issues. Sa exclusive report ng People, isang source ang nagkumpirma ng breakup. Sinabi nitong parehas na young at career-focused sina Sabrina and Barry. Pero hindi po convinced ang netizens dyan. Lalo't umuugong na nag-cheat si Barry kay Sabrina para sa LA TikTok influencer na si Breaky Hill. Swak na swak kasi ang it couple sa blind item na kumakalat online na nahuling cozy sa influencer ang isang aktor na may girlfriend na isang A-list singer. Bukod po dyan, mas lumiyab pang issue ng mismong si Breaky Hill ang nagre-repost ng TikTok contents about the breakup ni Sab and Barry. Wala pang pahayag ang dalawa sa issue. Ito pa nga, muling lumutang ang Pinoy Pride sa stage ng kantahan matapos makapasok sa finals ng The Voice US ang Pinoy singer na si Sofronio Vasquez. Napawaw ang lahat sa rendition ni Vasquez ng 1968 hit na If I Can Dream ng King of Rock and Roll na si Elvis Presley. Sa isa pong post, nagpasalamat si Vasquez sa suporta ng mga Pinoy mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Humiling din siya ng prayers para sa huling laban. #Team Michael Bublé all the way. Isa po si Vasquez sa dalawang members ng Team Bublé na nakapasok sa finals. Kasama ang 18-year-old singing phenomenon na si Shai Roberts. Magpapasiklaban ng 5 finalists sa susunod na linggo. Ito pa, isa rin po sa inaabangan sa MMFF movie musical na Isang Himala. May special participation pa dyan si superstar Nora Honor. Nasa frontline na balitang yan, si Von Villenari. May himala! Matapos ang mahigit 4 na dekada, magbabalik sa big screen ang award-winning na pelikula. Dadalhin ng Isang Himala ang classic na kwento ni Elsa na bibigyang kulay ng musika.
Ngayong 2024, muling bibigyang buhay ni Aisel Santos ang lead role na si Elsa, ang babaeng nakakakita raw ng aparisyon ni Mama Mary. Si Aisel rin ang gumanap na bida sa teatro noong 2018. Kwento ni Aisel na excite siya nang mapanood ang original na 1982 version nito. Si Elsa ngayon, mas maraming pinagdaanan, mas maraming baon, maraming layers ang nasa isip niya at nasa puso niya. At I'm sure maraming makaka-relate. Ang MMFF 2023 Best Director at nasa likod ng Gumbursa na si Pepe Jokno, kakaibang hamon ang hinarap ng buuin ng pelikula. Pinanood ko po yung performances ni Aisel. Ang lakas po kasi ng vocal power ng nina Aisel ng buong cast. So for that, kailangan sabi namin dapat maramdaman at makita at marinig ng mga tao yung totoong boses nila. So lahat po ng musical numbers po ay live. Scriptwriter ng Himala si National Artist for Film and Broadcast Ricky Lee. Ayon sa kanya, ang kwento ni Elsa at Barrio Kupang noon ay refleksyon pa rin daw sa nangyayari sa lipunan ngayon. I think karamihan sa ating mga kababayan parang naghihintay pa rin ng isang Elsa na magliligtas sa kanila. Hindi nila nare-realize na gaya ng sinasabi na pelikula, nasa puso ninyo. Kayo ang magbibigay ng solusyon. At para sa mga Noranyan, may special participation si superstar Nora Honor na original lead ng Himala. Aminin na natin, Guy, mula noon hanggang ngayon, bahagi ka ng Himala, the film, hindi na yan mababago at hindi matatanggal. So, might as well take part. Ang isang Himala ay bahagi ng 50th Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang impeachment complaints na ang inihain sa Kamara laban kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong, may oras pa bang patalsikin ang Vice Presidente? Ang Kongreso kasi mag-adjourn na sa Disyembre 20 at babalik lamang sa Enero 13. Matapos nun, adjourn muli yan for recess sa Pebrero 8, tuloy-tuloy na yan hanggang sa eleksyon. Suma total, meron na lamang pong 32 session days na natitira ang Kongreso. Generous pa ang bilang na yan kasi sinama natin ang araw ng Biyernes na madalas ay hindi naman pinapasukan ng Kongreso. Kung tanggalin mo ang Biyernes, 25 working days na lang bago mag-eleksyon. Pero kung sisipagin naman ng Kongreso at Senado, pwede naman silang pumasok kahit walang session days, lalo na kung may impeachment na nakahain. Pero ito pa, pag-aabalahan kaya ng ating mga senador at congressman ang impeachment trial gayong midterm elections na sa May 12, 2025. May implikasyon ba ang eleksyon na ito? Malaki. Ang election period nagsisimula na sa January 12. Sa February 11 naman, simula na ng election campaign for national positions. Sa March 28 naman ang campaign period para sa local positions. Pero baka naman pwedeng madaliin ng Kongreso ang impeachment proceedings at kung sakali ang impeachment trial. Pero tandaan po ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Si Corona in-impeach ng mababang kapulungan noong Disyembre 12, 2011. Mabilis lamang ang proseso doon. Pero nagtagal ang lahat sa impeachment trial sa Senado. Nagsimula ang impeachment trial noong January 16, 2012 at nahatulan siyang guilty ng 20 senador May 29, 2012. Suma total, umabot ng 4 na buwan ang paglilitis kay Corona ng impeachment court. Asahan na mas masalimuot ang anumang impeachment trial kay VP Sara Duterte, lalo't napakaigting na mga emosyon ng magkabilang panig. Dagdag pa riyan, hindi election year yung impeachment ni Renato Corona. Kung sakali, lilitisin si VP Sara sa taong tatakbo for re-election ang ating mga senador at mga congressmen. Yan ang mga bagay na kailangan timbangin ngayon ng lehislatura. Mga
Kapatid, wagi ang rain or shine na last two painters kontra sa guest team Eastern 99-81 sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Ito ang unang panalo ng bayan ng Ross habang unang talo naman ng Hong Kong team. Malaking acquisition para sa Ross si Deon Thompson na nagtala ng 21 points, 15 rebounds, 3 steals and 2 blocks sa kanyang debut. Maganda din ang depensa ng kupunan ni Coach Yeng at nakontain nila ang kalaban sa 7 for 20 lang from 3 at 35% from the field. Best player of the game si Santi Santillan na nagpakawala ng 18 points and 5 rebounds. At hindi lang panalo ang nakuha ng rain or shine, naka-milestone pa si Elasto Painter legend Bo Belga at nakuha ang kanyang pang 5,000 na puntos. Si Big Bo ang pang 98 na player at pang 93 na local na makamit ang milestone sa liga. Nagpasalamat ang manlalaro sa kanyang rain or shine family at sa kanilang suporta sa kanya through the years. 7th overall pick si Belga noong 2008 para sa Pure Foods, pero lumabas lalo ang laro niya noong na-trade siya sa rain or shine noong 2011 at naglaro para kay Coach Yeng Guiao. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, humakot ng trophy ang Nations Girl Group na Bini at bandang Lola Amor sa 37th Awit Awards. Wagi po ang Bini bilang favorite group artist at nanalo ang kanilang hit song na Pantropiko bilang favorite song at recording of the year. Favorite music video of the year naman ang Karera. 4 na trophies din ang naiuwi ng bandang Lola Amor. Kabilang po dyan ang Song of the Year, Record of the Year at Best Pop Recording para sa hit song nilang Raining in Manila. Nanalo rin ang banda ng Best Novelty Recording. Eto pa nga, in her global top artist era, si Taylor Swift dahil siya na naman ang most streamed artist sa Spotify. Ngayong 2024, pumalo lang naman ng 26.6 billion ang streams sa mga kanta ni Taylor sa Spotify. Ito na po ang second year na most streamed artist si Taylor sa naturang platform. Siya rin ang nakakuha ng title para sa most streamed album in 2024 para sa kanyang The Tortured Poets Department album. Sa Instagram, nagpasalamat po si Taylor at tinawag niyang unbelievable ang Swifties. Magandang balita raw ito bago ang last weekend ng kanyang The Eras Tour. At yan nga po ang ating showbiz updates ngayong Thursday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Feel na talaga ang simoy ng Kapaskuhan. Kahit sa Malabon, ramdam na yan. Pinailawan ng araw ang higanteng Christmas tree at mga lantern. Sinamahan pa yan ng live performance ng King of Christmas Songs na si Jose Maricha. Silipin natin yan sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Mga ilaw at musika, Paskong-Pasko ang vibe sa Tunsuya People's Park sa Malabon. Pinailawan ang 40 feet na Christmas tree pati ang giant lantern at 21 parol na sumisimbolo sa 21 barangay ng lungsod. Kada year po kasi may kami dito ng parang city light. Sobrang saya po sa feeling. Parang mas pinaghandaan po ngayon. Sobrang saya namin kasi ngayon lang po namin talaga naranasan dito sa Malabon. Christmas carols baka mo. Siyempre may live performance ang father of Filipino Christmas songs na si Jose Marichan. Kinanta niya ang Perfect Christmas. I can think of a better Christmas than my wish coming true. At siyempre ang Christmas in Our Hearts. Whenever I see girls and boys setting lanterns on the street. Sinabayan pa yan ng mga Malabueños. Bukod sa Christmas tree lighting, may paraffol sa mga pumunta. Meron ding barangay Christmas decorating contest kung saan gawa sa recycled materials ang mga palamuti. Effort kung effort para sa cash prize. Para sa first place, 100,000 pesos ang premyo, 70,000 naman sa second place at 40,000 pesos sa third place. Hindi rin mawawala ang bonggang fireworks display.
Kaya mga kapatid, tara na dito sa Malabon kung saan ramdam ang bayanihan Christmas spirit na puno ng liwanag, musika at saya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, 20 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyon dapat yung malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.